Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Noong 3 ng Oktubre 2024, sa lalawigan ng Manabí, Ecuador, sa isang liblib na lugar na kilala ng mga lokal bilang Four Corners, may natuklasan ang mga awtoridad sa isinagawang koordinadong paghahanap, mga labi ng tao. Ang lokasyon ay malayo sa kabahayan, halos walang dumaraan na sasakyan. Walang mga security camera at walang regular na pagpapatrolya. Natagpuan ang mga labi sa isang mababaw na bangin na bahagyang natatakpan ng lupa. Agad napansin ng mga investigador ang mga palatandaang tila sinadyang itago ang bangkay. Sa isinagawang paghuhukay at pagsusuri, naitala ng mga espesyalista ang mga piraso ng damit ng isang babae, punit na asul na maong at isang puting blusa na may maliliit na disenyo ng pinya. Mayroon pa ring suot na pulseras at manipis na kwintas ang biktima. Walang natagpo ang anumang dokumento ng pagkakakilanlan. Wala ring cellphone. Ayon sa paunang pagsusuri ng mga forensic expert, ilang buwan na ang nakalipas mula ng ilibing ang bangkay. Ang kondisyon ng mga natitirang tissue at ang mga bakas ng paggalaw ng lupa ay tumutukoy sa panahong tumutugma sa malawakang naiulat na pagkawala ng isang dalagang babae noong Hunyo 2024. Ang mga ebidensyang nakalap ay ipinadala sa mga investigador sa Puerto Viejo para sa mas detalyadong pagsusuring forensic. Ang paglalarawan ng mga damit ay tumugma sa ulat ng nawawalang 24 anyos na residente ng lungsod na huling nakita noong 14 ng Hunyo. Habang hinihintay ang kumpirmasyon sa pamamagitan ng DNA, hindi pa opisyal na kinilala ng mga awtoridad ang biktima. Gayunpaman, nagbago ang estado ng kaso mula sa paghahanap sa isang nawawalang tao tungo sa isang aktibong investigasyon kaugnay ng posibleng marahasan na insidente. Si Ariana Valentina Jimenez Andrade ay isinilang noong 20 ng Enero 2000 sa lalawigan ng Manabí, Ecuador. Pagsapit ng Hunyo 2024, ang kanyang buhay ay umiikot sa Puerto Viejo, ang kabisera ng rehiyon. Nanirahan ang pamilya Jimenez sa Ciudadela Ilano, isang tahimik na lugar na tirahan kung saan ang araw-araw na gawain at pagkakakilala sa isa't isa ang bumubuo sa komunidad. Sa loob ng pamilya, si Ariana ay may palayaw na valito. Sa panahong iyon ng kanyang buhay, ang pangunahing layunin niya ay ang makatapos ng kolehiyo. Isa siyang senior sa Technical University of Manabí. Kumukuha ng kursong Business Administration. Pagsapit ng Hunyo 2024, natapos na niya ang kanyang thesis at hinihintay na lamang ang opisyal na petsa ng kanyang defense. Ang huling hakbang bago ang pagtatapos. Ang kanyang pang-araw-araw na gawain ay malalim na nakaugnay sa pag-aalaga ng mga hayop at pagtulong sa bahay. May 4 silang asong nasagipong mula sa lansangan sa iba't ibang panahon. Bawat isa ay dumaan sa maingat na rehabilitasyon sa ilalim ng kanyang pangangalaga. May isang aso na mas malapit sa kanyang puso, si Gabana. Natagpuan niya itong halos butot balat at hirap na hirap mabuhay. Kinailangan ng mahabang proseso ng pagbangon, pagpapakain tuwing gabi, maayos na iskedyul ng nutrisyon, at tuloy-tuloy na pagbabantay. Pagsapit ng 2024, si Gabana ay naging palagi niyang kasama, natutulog gabi-gabi sa loob ng kanyang silid. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Ariana ay may malalim na empatya sa kapwa. Madalas balikan ng kanyang ina na si Jessica Andrade ang linyang paulit-ulit na sinasabi ng kanyang anak tuwing may alitan sa trabaho, sa paaralan o sa bahay. Hindi lang talaga sapat ang pagmamahal na natatanggap ng mga tao. Hindi iyon basta salita lamang. Iyon ang gumagabay sa kanyang kilos. Iniiwasan niya ang direktang komprontasyon at madalas ay naghahanap ng lohikal na paliwanag sa likod ng galit o agresyon ng iba. Sa panahong iyon, payak lamang ang kanyang buhay propesyonal. Nagtatrabaho siya bilang kahera sa isang lokal na tindahan. Ginugugol ang halos buong araw
sa likod ng register habang pinagsasabay ang trabaho, pag-aaral, at paghahanda para sa kanyang thesis. Wala siyang record ng anumang paglabag sa batas, walang utang, at walang kilalang alitan sa mga kapitbahay. Bihira ring lumagpas ang kanyang pang-araw-araw, nagalaw sa loob ng Ilano neighborhood at ng campus ng universidad. Bukas ang kanyang pamumuhay at palagi siyang nakikipag-ugnayan sa kanyang ina at mga kapatid na lalaki. Hanggang Mayo 2024, walang anumang indikasyon sa mga tala ng kaso na siya ay may lihim na relasyon o may mga bantang nakadirekta laban sa kanya. Ang kanyang mga galaw sa paligid ng Puerto Viejo ay malinaw at alam ng kanyang pamilya. Isang detalyeng kalaunan ay naging mahalaga sa pag-unawa sa kabuuan ng mga pangyayari. Noong Mayo 2024, kinumpirma sa isang medikal na pagsusuri na si Ariana ay humigit kumulang 8 linggong buntis. Ang ama ng dinadala niya ay ang kanyang katrabaho na si Oscar Joel Espinosa, isang lalaking nakarelasyon niya ng halos 1 taon. Ang pagbubuntis ay naging malaking pagbabago sa kanyang personal na buhay. Binago nito ang lahat. Makaraan ang kumpirmasyon, nagsimulang humina ang kanyang kalusugan. Ayon sa mga record medikal, nakaranas siya ng matinding pagsusuka tuwing umaga at kakulangan sa iron sa dugo. Inirekomenda ng kanyang doktor ang masusing pagbabantay, pag-inom ng iron supplements, pagbabago sa pagkain, at pagbawas ng pisikal na aktibidad. Dahil sa madalas na panghihina at pagkahilo, ilang beses siyang hindi nakapasok sa trabaho. Sa huli, natanggal siya sa kanyang trabaho. Ang pagkawala ng kanyang kita ay nagdagdag sa kanyang pagdepende sa pamilya sa aspetong pinansyal. Ngunit hindi niya binago ang kanyang pasya na ipagpatuloy ang pagbubuntis. Pagsapit ng unang bahagi ng Hunyo, naging mas maingat ang kanyang pamumuhay. Nilimitahan niya ang kanyang paglabas sa Puerto Viejo. Iniiwasan ang matagal na pananatili sa labas ng bahay at tumigil sa pagsusuot ng mataas na takong. Sa halip, nagsuot siya ng flat at komportabling tsinelas na may sapat na suporta. Ang mga pagbabagong ito ay hindi dahil sa mahigpit na utos ng doktor, kundi dahil sa patuloy na pagkapagod at posibilidad ng pagkahilo. Sa parehong panahong iyon, unti-unting lumala ang kanyang relasyon kay Oscar. Ayon sa mga digital na mensaheng kalaunang sinuri ng mga investigador, hindi sang-ayon si Oscar sa kanyang desisyong ituloy ang pagbubuntis. Iginiit niyang pag-usapan nila ang iba pang mga posibilidad. Matapos ang ilang mabibigat at tensyosong pag-uusap, itinigil ni Ariana ang kanilang personal na pagkikita. Hinarang niya ang numero nito at halos tuluyang pinutol ang kanilang komunikasyon. Hindi ibinahagi ni Ariana sa kanyang pamilya ang detalye ng alitang iyon. Sa panlabas na anyo, nanatili siyang kalmado at disiplinado, nakatuon sa paghahanda para sa kanyang thesis defense at sa pag-iingat sa kanyang kalusugan. Sa loob ng halos 1 taon, pinanatili ni Oscar ang imahe ng isang maayos at matatag na relasyon kay Ariana Jimenez. Ngunit pagsapit ng kalagitnaan ng 2024, nakatuklas ang mga investigador ng ebidensya na tila may doble siyang pamumuhay. Magkatrabaho sila ni Ariana sa parehong posisyon sa isang retail store. Habang si Ariana ay nakararanas ng pagkawala ng trabaho at seryosong komplikasyon sa kalusugan dulot ng pagbubuntis, si Oscar naman ay tahimik na nagsasagawa ng sariling plano. Isang planong hindi kasama ang pangmatagalang pananagutan sa kanya. Kalaunan ay kinumpirma ng mga awtoridad na si Oscar ay opisyal ng nakatakdang magpakasal sa ibang babae. May nakaplano na silang kasal at naghahanda ng bumili ng bahay. Ang babaeng iyon, tulad ni Ariana, ay walang kaalam-alam sa sabay na relasyon ni Oscar at sa katotohanang malapit na siyang maging ama. Ang mga transaksiyong pinansyal sa huling bahagi ng Mayo 2024 ang naging mahalagang bahagi ng kaso. Nagsimulang manghiram ng pera si Oscar na sinasabing kailangan umano para sa pagproseso ng mga dokumento sa pagbili ng isang bahay.
Bilang bahagi nito, humiram siya ng $200 at $50 kay Ariana. Lumapit din siya sa iba pa nilang katrabaho at humingi ng katulad na halaga. Sinasabing, kailangan niya agad ng pera para sa paunang bayad. Kalaunan, natukoy ng mga investigador na ang bahay na iyon ay balak bilhin kasama ang kanyang nobya. Noong unang bahagi ng Hunyo, hindi sinasadyang nalaman ni Ariana ang tungkol sa pagkaka-engage ni Oscar at sa kanyang mga planong bumili ng bahay. Ang pagkakatuklas na iyon ang tuluyang nagtapos sa anumang natitira sa kanilang dalawa. Ganap niyang pinutol ang komunikasyon. Para kay Espinosa, ito ay naging isang malaking banta. Kapag nabunyag ang relasyon niya kay Ariana at ang tungkol sa kanyang hindi pa isinisilang na anak, maaaring masira ang kanyang reputasyon, maantala ang kanyang mga planong pinansyal, at tuluyang mabuwag ang nalalapit niyang kasal. Matapos siyang i-block ni Ariana, nagbago ng taktika si Oscar. Simula noong unang bahagi ng Hunyo, paulit-ulit siyang tumawag at nagpadala ng maraming mensahe na gumagamit ng mapanghikayat at emosyonal na pananalita. Sinabi niyang napagtanto na raw niya ang kanyang mga pagkakamali. Nangako siyang babayaran ang perang hiniram at ang magbibigay ng suportang pinansyal para sa kanilang hindi pa isinisilang na anak. Humingi siya ng isa pang pagkakataon. Hanggat kaya niya, hindi siya pinansin ni Ariana. Ngunit patuloy ang pagpilit ni Oscar na magkita sila ng personal, lalo na sa isang pampublikong lugar, upang magmukhang ligtas ang sitwasyon. Ayon sa teorya ng prosekusyon, sa panahong ito nagsimulang pagplanuhan ni Espinosa ang krimen. Pinag-aralan niya ang lugar ng Portoviejo at pinili ang Los Jasmines Park, isang lokasyong mukhang bukas at madaling puntahan ng publiko. Ngunit may isang mahalagang kahinaan. Wala itong mga surveillance camera. Naniniwala ang mga investigador na determinado si Oscar na dalhin si Ariana sa masiliblib na bahagi ng parke. Layunin umano niyang tuluyang alisin ang banta sa kanyang reputasyon at pinansyal na kinabukasan. Dumating ang ika-14 ng Hunyo 2024 na tila isang pangkaraniwang araw para kay Ariana Jimenez. Noong umagang iyon, nasa campus siya ng Technical University of Manabi upang tapusin ang mga administratibong detalye kaugnay ng pag-aproba ng kanyang fascist defense. Ayon sa kanyang mga kaklase, mukha siyang pagod ngunit kalmado. Pinag-usapan pa niya ang mga deadline na ng papeles at mga susunod na formalidad. Walang anumang palatandaan sa kanyang kilos na nagpapakita ng agarang problema o matinding pagkabahala. Bandang tanghali, tumunog ang kanyang cellphone. Ang tawag ay mula kay Oscar Joel Espinosa. Kalaunan, kinumpirma ng mga record ng telepono na siya ang unang tumawag. Tumagal ng ilang minuto ang kanilang pag-uusap. Ayon sa mga investigador, igini ito ni Espinosa na magkita sila ng personal. Sinasabing handa na raw siyang ayusin ang usaping pinansyal at bayaran ang perang kanyang hiniram. Pumayag si Ariana na makipagkita ng hapon ding iyon sa isang pampublikong lugar, sa Los Jasmines Park sa Portoviejo. Ang pagpili ng oras at lugar ay hindi nagkataon lamang. Ito ay planado. Ang parke ay kilala bilang bukas at madalas puntahan ng mga tao. Sa panlabas na anyo, tila ligtas ito. Ngunit ang hindi alam ni Ariana at kalaunang kinumpirma ng mga investigador, may ilang bahagi ng parke na hindi sakop ng mga municipal surveillance camera. Sa araw na iyon, suot ni Ariana ang puting blusa na may disenyo ng pinya at punit na asul na maong. Sa kanyang mga paa ay itim na malalambot na tsinelas. Ang uri ng tsinelas na madalas niyang isuot nitong mga nakaraang linggo dahil sa pamamaga at patuloy na panghihina. Isang driver na regular na tumutulong sa kanilang pamilya ang naghatid sa kanya malapit sa parke. Bandang 1:00 ng hapon, pumasok siya sa Los Jasmines Park at nagpadala ng mensahe sa kanyang ina upang ipaalam ang kanyang lokasyon. Isang matagal ng alituntunin sa kanilang pamilya
na palaging ibinabahagi ang kinaroroonan. Ayon sa datos mula sa kanyang cell provider, nanatiling aktibo ang kanyang telepono sa network hanggang bandang 3:00 ng hapon. Pagkatapos noon, tumigil ang aparato sa pagpapadala ng anumang signal. Walang lumabas na tawag. Walang mensahe. Ang 2 oras na pagitan mula sa kanyang pagdating sa parke hanggang sa sandaling nawala ang signal ng kanyang telepono ang naging sentro ng timeline ng kaso. Mula sa puntong iyon, nagwakas ang digital na bakas ni Ariana. Ang Los Jasmines Park ang huling kumpirmadong lugar kung saan siya nakita. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, nang hindi pa rin siya nakakauwi at hindi na sumasagot sa mga tawag, ang pag-aalala ng pamilya ay naging agarang pagkilos. Karaniwan ay palagi siyang nakikipag-ugnayan, lalo na dahil sa kanyang pagbubuntis at mga suliranin sa kalusugan. Matapos siyang makapasok sa parke, tumigil sa pag-update ang kanyang lokasyon sa Messenger at naging unreachable ang kanyang telepono. Para kay Jessica Andrade, ito ay lubhang kakaiba. Kahit pa nauubos ang baterya ng telepono ng kanyang anak, lagi itong nagpapadala ng paunang babala. Ang unang taong tinawagan ni Jessica ay si Oscar Espinosa. Agad itong sumagot. Sa kanilang pag-uusap, kinumpirma ni Oscar na naganap ang pagkikita nila sa Los Jasmines Park. Ayon sa kanya, maikli lamang daw ang kanilang pag-uusap. Sinabi niyang maayos at kalmado ito. Walang pagtatalo, walang tensyon. Iginiit pa niya na matapos ang kanilang pagkikita, si Ariana ay umalis ng parke ng mag-isa. Nang tanungin kung saang direksyon ito nagtungo o kung may sinakyan ba itong sasakyan, wala siyang maibigay na tiyak na detalye. Ayon sa kanya, hindi na niya napansin ang kilos ni Ariana matapos silang maghiwalay. Hindi nakatulong ang mga paliwanag na iyon upang mapawi ang pag-aalala ng pamilya. Agad nagsagawa ng sariling paghahanap ang mga kamag-anak. Tinawagan nila ang lahat ng pangunahing ospital sa Puerto Viejo, kabilang ang mga emergency room at urgent care unit. Kinumpirma ng mga medical staff na walang pasyenteng tumutugma sa paglalarawan kay Ariana ang na-admit. Kasabay nito, nakipag-ugnayan ang pamilya sa mga kaibigan at kaklase niya, sinusubukang tiyakin kung may biglaan ba siyang pinuntahan o binisita na kakilala. Pagsapit ng gabi, malinaw na hindi ito pangkaraniwang pagkaantala lamang. Noong 15 ng Hunyo, naghain si Jessica Andrade ng opisyal na ulat ng nawawalang tao sa mga lokal na autoridad. Formal na nairehistro ang kaso alinsunod sa tamang proseso. Sa puntong iyon, wala pang kumpirmadong ebidensya ang mga tagapagpatupad ng batas na may naganap na marahas na insidente. Sinuri ng mga investigador ang iba't ibang posibilidad, kabilang ang teoryang maaaring kusang loob na umalis si Ariana. Gayunpaman, may isang katotohanang agad na nakaimpluwensya sa direksyon ng investigasyon. Ang huling kumpirmadong taong nakakita sa kanya ay si Oscar Espinosa. Ilang araw matapos maihain ang ulat, ipinatawag si Oscar Espinosa para sa formal na pagtatanong. Sa panahong iyon, ang kaso ay nakatala pa rin bilang isang pagkawala. Ang kanyang procedural status ay itinakda bilang huling taong nakipag-ugnayan sa nawawalang babae. Isinagawa ang panayam sa harap ng isang investigador at opisyal na naitala. Sa pagtatanong, kinumpirma ni Oscar na nakipagkita siya kay Ariana noong 14 ng Hunyo sa Los Jasmines Park. Inulit niya ang kanyang naunang pahayag. Maikli at kalmado lamang daw ang kanilang pag-uusap. Walang pagtatalo, walang nakikitang tensyon. Ayon sa kanya, tumagal ng humigit kumulang 10 minuto ang kanilang pagkikita. Iginiit niyang umalis si Ariana sa parke ng mag-isa at hindi niya ito sinamahan o pinanood kung saan ito nagtungo pagkatapos nilang maghiwalay. Habang kinakausap siya, napansin ng mga opisyal ang mabababaw at pahabang marka sa kanyang balat, sa mga bisig at malapit sa kanyang leeg. Ang mga marka ay tila sariwang gasgas. Nang tanungin tungkol dito, sinabi ni Espinosa na nakuha niya ang mga sugat ilang araw
na ang nakalipas habang gumagawa ng karaniwang gawain sa bahay. Sa sandaling iyon, wala pang konkretong ebidensya ang mga investigador na may naganap na marahas na insidente. Wala pang natatagpo ang bangkay, walang saksi, at walang nakikitang malinaw na palatandaan ng komprontasyon sa parke. Dahil dito, walang ipinag-utos na forensic medical examination at hindi nakunan ng litrato ang mga gasgas. Ang desisyong iyon ay kalaunan tiningnan bilang isang napalampas na pagkakataon. Sa mga sumunod na pagdinig, iginiit ng prosekusyon na ang mga marka ay maaaring tugma sa posibleng pagtutol o pagtatanggol ng biktima. Ngunit sa unang yugto ng investigasyon, kulang ang mga awtoridad sa sapat na legal na batayan upang magsagawa ng mas malalim na aksyon. Mula huling bahagi ng Hunyo hanggang Setyembre 2024, napuno ang lungsod ng Puerto Viejo ng mga poster ng nawawalang tao na may larawan ni Ariana Valentina Jimenez Andrade. Hindi naghintay ang kanyang pamilya sa mabagal na takbo ng opisyal na investigasyon. Nagsagawa sila ng sarili nilang malawakang kampanya sa paghahanap. Idinikit ang mga flyer sa mga hintuan ng bus, bintana ng mga tindahan, at mga bulletin board malapit sa Technical University of Manabi. Araw-araw, umiikot ang kanyang mga kapatid at mga kaibigan sa mga karatig na komunidad, maging sa mga rural na lugar sa labas ng lungsod, umaasang makakita ng kahit anong bakas o pahiwatig. Sa kabila ng walang tigil na pagsisikap ng pamilya, hindi gaanong nabigyan ng pambansang atensyon ang kaso ni Ariana. Nanatili itong pangunahing usapin lamang sa loob ng lalawigan ng Manabi. Si Jessica Andrade ay nagtatag ng sarili niyang araw-araw na routine, ang pagpunta tuwing umaga sa tanggapan ng piskalya ng Manabi. Doon, humihingi siya ng mga update, pagsusuri ng phone records, pagkuha ng pahayag ng mga saksi, at mga susunod na hakbang sa investigasyon. Patuloy na sinuri ng mga awtoridad ang iba't ibang teorya, kabilang ang posibilidad na kusang umalis si Ariana o kaya'y may humihingi ng kapalit na pera. Ngunit walang anumang kahilingan para sa ransom ang dumating. Samantala, nagpatuloy sa pagtatrabaho si Oscar Espinosa. Itinuloy niya ang paghahanda para sa kasal, kasama ang kanyang opisyal na nobya. Ayon sa mga taong malapit sa sitwasyon, wala siyang ipinakitang malinaw na pakikilahok sa paghahanap at kadalasang umiiwas sa mga tanong mula sa mga magkakakilala. Lumipas ang 4 na buwan ng walang katiyakan. Sa panahong iyon, nakalap ng mga investigador ang ilang pahayag ng mga saksi na tumutukoy sa mga umano'y na unang pagbabanta ni Oscar laban kay Ariana. Gayunpaman, hanggat walang natatagpo ang katawan, nanatiling nababalot ng pag-aalinlangan ang kaso. Lalong bumigat ang emosyonal na dinadala ng pamilya. Si Ariana ay nakikipaglaban noon sa anemia at mga komplikasyon dulot ng pagbubuntis. Ang pangambang maaaring kailanganin niya ng agarang medikal na atensyon ay lalo pang nagpalalim sa kanilang pagdurusa. Ang mahabang katahimikan ay tuluyang nabasag noong Oktubre. Isang dumaraan sa lugar ng Sapyo ang nakadiskubre ng tila isang lihim na pinaglibingan. Ang pagkakatuklas na iyon ang lubos na nagbago sa direksyon ng kaso. Mula sa paghahanap sa isang nawawalang babae, naging paghahanap ito sa isang taong posibleng may pananagutan. Matapos matagpuan ang katawan, noong 3 ng Oktubre 2024 sa Sapyo, sinimula ng isang masusing proseso ng pagkilala. Nagsagawa ng paunang pagsusuri ang mga forensic anthropologist at mga eksperto sa kriminalistiko. Idinukumento ang mga katangiang anatomikal at kumuha ng mga sample para sa pagsusuring laboratorio. Ang mga personal na gamit na natagpuan sa lugar ay hiwalay na inimbentaryo, mga piraso ng damit, isang pulseras at isang kuwintas. Sa kabila ng matinding emosyon ng pamilya, hindi sapat ang pagkilala, batay lamang sa mga personal na gamit, ayon sa pamantayan ng kriminal na proseso. Ang mga biological sample ay ipinadala para sa molecular genetic testing at inihambing sa DNA na ibinigay ng mga malalapit na kamag-anak. Tumagal ng ilang linggo ang buong proseso. Noong 14 ng Nobyembre, 2024,
Opisyal na kinumpirma ng tanggapan ng piskalya ang tugma ng DNA kay Ariana Jimenez. Ang kanyang pagkakakilanlan ay napatunayan ng siyentipiko. Dagdag pa rito, kinumpirma rin ng forensic medical examination na siya ay buntis nang siya ay pumanaw. Hindi matukoy ang eksaktong oras ng kamatayan dahil sa kondisyon ng mga labi at sa haba ng panahon na ang katawan ay nakabaon sa lupa. Gayunpaman, tinukoy ng mga eksperto ang tinatayang oras na tumutugma sa petsa ng kanyang pagkawala ay June 14, 2024. Mula sa sandaling iyon, ang kaso ay muling inuri bilang isang investigasyon sa marahas na kamatayan. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang mga piskal na formal na ihambing ang digital na aktibidad ng suspek sa tinatayang oras ng krimen. Matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ni Ariana, nakatuon ang mga investigador sa digital forensics. Nakumpiska at sinuri ang mga mobile device ni Oscar Espinosa. Sa pamamagitan ng pagsusuri, na-recover ang ilang bahagi ng dinidelete na mensahe at na-review ang kanyang internet activity mula Mayo hanggang Hunyo 2024. Ipinakita ng mga mensahe noong Mayo ang lumalalang hidwaan kaugnay ng pagbubuntis ni Ariana. Pagsapit ng unang bahagi ng Hunyo, nagbago ang tono ng komunikasyon. Nakatutok na ito sa pag-aayos ng personal na pagkikita at usaping pagbabayad ng hiniram na pera. Ang mga palitan ng mensahe na ito ang naging batayan ng argumento ng prosekusyon tungkol sa motibo. Partikular na pinansin ang navigation data. Ipinakita ng search history mula sa mapping services na sa mga araw bago ang pagkikita noong 14 ng Hunyo. Tiningnan ni Oscar ang paligid ng Los Jasmines Park, pati na rin ang mga ruta mula sa sentro ng Puerto Viejo patungo sa mga karatig na rural na lugar. Ang simpleng pagtingin sa mapa ay hindi nagpapatunay ng krimen. Ngunit kapag pinagsama sa iba pang ebidensya, iginiita ng mga investigador na nagkakaroon ito ng timbang bilang patunay. Ipinakita ng cell tower billing data ang paggalaw ng telepono ni Espinosa noong hapon ng 14 ng Hunyo mula sa urban na sentro patungo sa lugar ng Sapio. Kalaunan, muling nagrehistro ang aparato sa loob ng lungsod ng Puerto Viejo. Tumutugma ang mga oras na ito sa panahong hindi na gumagana ang telepono ni Ariana. Ang datos na ito ay isinama sa formal na kaso bilang hindi direktang pagpapatunay na naglakbay ang aparato ng suspek patungo sa lugar kung saan kalaunan natagpuan ang katawan. Sa paglilitis, ipinakita ng prosekusyon ang isang rekonstruksyon ng mga pangyayari batay sa sunod-sunod na ebidensya. Ayon sa teorya ng Estado, ang pagkikita sa Los Jasmines Park ay nauwi sa isang hidwaan. Batay ito sa tono ng mga naunang mensahe, dokumentadong hindi pagkakaunawaan, at sa mahalagang agwat ng oras mula sa pagdating ni Ariana sa parke hanggang sa pagtigil ng signal ng kanyang telepono. Dagdag pa rito, iminungkahi ng prosekusyon na matapos ang di umano'y marahas na insidente, inilipat ang katawan gamit ang sasakyan. Pinahirap ang pag-verify ng hakbang na ito dahil sa kawalan ng surveillance camera. Sa ilang bahagi ng parke, ipinakita ang paggalaw ng telepono ni Espinosa patungo sa sapyo bilang isang mahalagang elemento na maaaring magpahiwatig ng paglalakbay sa labas ng lungsod sa kritikal na oras. Ang ugnayan sa pagitan ng cell tower data at ng lugar kung saan natagpuan ang mga labi ang naging sentro ng ebidensya. Kasabay nito, binigyang diin ng prosekusyon na ang kaso ay nakabatay sa lohikal na sunod-sunod ng circumstantial evidence at hindi sa direktang pahayag ng saksi. Hindi inamin ni Oscar Espinosa ang kasalanan. Nanatili siya sa kanyang orihinal na bersyon. Maikling pagkikita, walang hidwaan, at umalis si Ariana ng mag-isa. Ang huling pagsusuri sa rekonstruksyon ng prosekusyon ay iniwan sa hukuman matapos suriin ang kabuuan ng ebidensyang ipinakita. Noong 9 ng Setyembre 2025, ibinigay ng Provincial Court ng Manabe ang hatol sa kaso kaugnay ng pagkamatay ni Ariana Jimenez. Sa mga pagdinig,
Sinuri ng hukuman ang resulta ng genetic testing, mga tala mula sa cellular billing, mga na-recover na digital na mensahe, at pahayag mula sa mga saksi at opisyal ng batas. Bawat elemento ay isinuri bilang bahagi ng mas malawak na ebidensyaryong istruktura na karamihan ay nakabatay sa forensic at teknolohikal na pagsusuri. Natukoy ng hukuman na nagkasala si Oscar Joel Espinosa Quiraz sa krimen na may kinalaman sa marahas na kamatayan at sa sinadyang pagtatago ng bangkay. Ang legal na klasifikasyon ay inisyu alinsunod sa Criminal Code ng Ecuador. Sa pagtukoy ng hatol, isinasaalang-alang ng hukuman ang kalikasan ng ginawa, ang kabuuan ng ebidensya, at ang mga prosedural na pangyayari sa kaso. Ang panghuling sentensya ay 22 taon sa bilangguan, habang ang statutory maximum para sa nasabing kasong iyon ay 26 na taon. Nagbunsod ang hatol ng pampublikong talakayan, lalo na tungkol sa legal na klasifikasyon at bigat ng parusa. Inanunsyo ng mga abogado ng depensa ang kanilang hangaring mag-apela. Binibigyang diin ng kawalan ng direktang saksi sa krimen. Para sa pamilya ni Ariana, ang hatol ay kumatawan sa legal na pagkumpirma ng konklusyon ng mga investigador ilang buwan bago iyon. Ang kaso ay naging halimbawa kung paano maaaring maitatag ang isang prosekusyon na pangunahing nakabatay sa digital at circumstantial evidence sa kabila ng kawalan ng surveillance footage o confession at kung paano hinuhubog ng modernong forensic analysis ang kinalabasan ng isang paglilitis. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.